Muli po, happy Sunday po sa bawat isa. Inaanyayahan po ang lahat na magsitayo at sama-sama po nating i-welcome, kumustahin at yakapin po ang bawat isa. Manatili pong nakatayo ang lahat at sama-sama po nating awitin ang "Nang una pa sa trono ng luwalhati." Hosana, pagpalain ng Kristo na Panginoon natin. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan, ako ay papasok at itong si Yahweh ay papupurihan. Ang pumaparito sa ngalan ni Yahweh ay pagpapalain, magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin.
Purihin ang Panginoon, siya na dumating upang tayo'y bigyan ng buhay, isang buhay na ganap at kaaya-aya. Sa iyo ang kataas-taasang papuri at pagluwalhati. Sabay-sabay po tayo sa panalangin. Sa malaking kagalakan, ikaw ay aming tinanggap, Panginoong Hesus. Dumating ka sa aming mga puso at sa aming buhay nang mapagpakumbaba, matiyaga, hinihikayat kaming matuto at umunlad upang simulan ang mga paglalakbay ng pag-asa at pagpapagaling. Buksan mo ang aming mga puso ngayon upang marinig ang iyong mga salita habang umaawit kami ng mga papuri sa iyo. Hosana, mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. And Happy Palm Sunday po. Batiin po natin ang atin pong mga kalapit. Happy Palm Sunday! Yan, tunay po na napakabuti pa rin po ng Panginoon. Bakit ko po ginamit yung pa rin? Kasi this week po and the past few weeks, marami po ang nangyari sa buong mundo. Ano po, super dami na kahit po ang war ay dun lang po sa ibang bansa, US, Israel versus Iran, ramdam na ramdam po ito ng Pilipinas. Tama po? At this week po, talagang kokonti na po ata ang nabiyahe. Dahil pag hindi naman po tayo lumabas, hindi po tayo mabubuhay. Kailangan po natin maghanap buhay. Pero imagine nyo po, sabi nga po sa isang post sa Facebook, hindi ko lang po ma-articulate ng exactly, na tumaas man ang lahat, ang gasolina, maging presyo po ng mga gamot, tumataas lahat, tumataas. Pero hindi ka pa rin umaalis sa bahay mo na gutom. Patuloy pa rin na kahit papaano nakakabayad po ng bills. Katapusan na po. Sino po dito ang nakabayad po ng kuryente, ng bills? Sino po? At talaga pong makikita po natin, mabuti at mabuti po ang Panginoon. Kaya palakpakan po natin ang Diyos sa katapatan niya po sa atin pong mga buhay. Kaya ngayon po, amidst of the chaos around us, i-declare pa rin po natin, alalahanin po natin, kahit sa pinakamaliit, kahit yung natitira mong 10 piso o kung magkano man po ang natira sa inyo pong pera, meron at meron pong kabutihan ng Diyos para sa atin. Kaya sama-sama po tayong mag-celebrate sa goodness and grace ng Diyos sa atin pong lahat. Palakpak po natin ang atin pong mga kamay. Sa lahat ng oras, dakilang iyong mga gawa, ikaw ang pag-asa, magagalak lahat ng iyong likha, umaawit, nagpupuri sa iyo, nananalig sa kabutihan mo. Napakabuti mo, O Diyos, sa bawat oras kay totoo. Walang kang katulad, magpakailanman, tunay kang tapat. O napakabuti mo, O Diyos, pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba, aking iaalay, tataas ka sa buhay ko. Sama-sama po natin itong i-declare. Sa lahat ng oras, dakilang iyong mga gawa, ikaw ang pag-asa, nagagalak lahat ng iyong likha, umaawit, nagpupuri sa iyo, nananalig sa kabut. Malakas mo natin itong awitin. Oh, napakabuti mo, O Diyos, sa
nagpupuri sa'yo. Nananalig sa kabuti. Malakas mo natin ito i-declare. Oh, kailanman tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, pag-ibig mo'y di nababago. Papuri at pasamba, hindi aalay, tataas ka sa buhay ko. Tataas ka sa buhay ko. Malakas na palakpakan po sa ating pong Panginoon po. Uso po sa Facebook yung on this day, yung parang on this day, ito yung nangyari. Ano, kumain ka sa labas 3 years ago. Yan po. Yung title po nung kanta natin ay On That Day. Sabihin nga po natin, On That Day. At ito pong that day, hindi po siya sinabi na sa 2028. Ano po, wala po ako, hindi po ako nagpo-pronounce ng year ha. Kung kailan dadating si Jesus. Ano po, wala naman po talagang significant date. Ano po, pero maganda yung pangako dun sa Revelation na on that day, sa coming ni Jesus, meron po doon na no weeping, di ba meron po doon, no weeping, no hurt or pain, no suffering, nakalagay po yun yung pangako. At yung question po sa ating lahat before we sing this beautiful song about Jesus, kapag po ba dumating yung that day na yon, ano po ba ang expression natin kapag nakaharap natin si Jesus? Pwede po bang makita ang expression sa ating mga mukha? Wow, parang ano po parang ang payapa. Meron naman po nakabuka ang bibig. Dito na si Jesus, ano po. Pero, can we imagine as we sing this song, on that day, ano ba ang ekspresyon ng aking damdamin kapag kaharap ko na siya? Ano po, meron po akong student, 6 years old. Inabutan niya po ako ng pamphlet, invitation, ng may picture ni Jesus. Sabi ko, why are you giving this pamphlet to teacher? Sabi niya, teacher, I am inviting you in our church. Thursday, we have Mass. I want you to meet my Savior Jesus. Ako po talaga ay nagulat, 6 years old, inviting me na ma-meet ko daw si Jesus. Ano po, na tayo po ba, are we also excited to meet Jesus? At ngayon po, sama-sama muna po natin tong awitin with awe and wonder sa ating pong pag-awit sa Kanya. I believe in Christ, risen from the dead. He now reigns victorious. His kingdom knows no end. Through His resurrection, death has lost its hold. I know on that final day, I'll rise as Jesus rose. On that day, we will see you shining brighter than the sun. On that day, we will know you as we lift our voices one. Till that day, we will praise you for your never-ending grace, and we will keep on singing on that glorious day.
keep on singing on that glorious day. Let's sing hallelujah and hallelujah, what a day it will be. For at home with you my joy is complete. And as I run into your arms open wide, I will, let's all declare, my Father who is waiting for me. Let's all sing hallelujah, hallelujah, what a day it will be. For at home with you my joy is complete. And as I run into your arms open wide, I will see my Father who is waiting for me. My Father who is waiting. As a church, let us all declare the message on that day. We will see you on that day. We will know you as we lift our voices one till the day. We will praise you for your never-ending grace, and we will keep on singing on that glorious day. And on that day, we will see you shining brighter than the sun. On that day, we will know you as we lift our voices once. Till that day, we will praise you for your never-ending grace, and we will keep on singing on that glorious day. And we will keep on singing on that glorious day. Minsan pa po malakas na palakpakan sa ating pong Panginoon. Amen. At kanina po sa Sunday School, we started po ng pag-alala yung ibig sabihin po nung Palm Sunday. Ano po, at napakagandang reminder, for sure po later, we will also be reminded about this. At ngayong linggo pong ito, we remember that very special moment, yung triumphant po na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. At wala man po tayong mga dala po na mga, ano tawag doon? Palaspas, pero yan meron po dito sa unahan. Wala man po tayong sasalubungin literally na papasok. Pero as we sing this song, ano po, let us exclaim, let us give our adoration, our Hosanna sa Kanya. The King of Glory, coming down the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes, yeah. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Let's all sing Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the high. Ngayon po, before we continue to sing, malalahanin po natin yung mga kasama po natin sa buong mundo who are literally crying, Lord, save us. Pwede po bang
laan po tayo ng kahit a minute of prayer. Let us pray. Maaaring mga kamag-anak po natin na OFW nasa Israel. Can we close our eyes and take a minute of prayer to pray for them, to those people na literally po, they are really shouting, Hosanna, na kahit nandun na po sila sa ligtas na lugar sa Israel, pero may possibility pa rin na sila ay masaktan dahil po sa gera. Pag-pray po natin sila, people who are literally crying out, Lord, save us. Yes, Lord, we intercede for our fellow brothers and sisters. Or may it be na naririto po ngayon sa amin pong kalagitnaan na shouting, Hosanna sa iyo, Panginoon. Amen. Tayo po ay patuloy na mag-declare ng awit na ito. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a near revival stirring as we pray. Yes, Lord, we're on our knees. We're on our knees. We're on our knees. Malakas mo natin awitin. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Malaya po nating itaas ang ating pong mga kamay as we sing this song as a church. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart from what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. I'll surrender from nothing to eternity. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Minsan pa po nating awitin. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos,
Hari ng mga hari. We celebrate you, Lord. Kami po ay nagdiriwang sa patuloy po na biyaya, pag-ibig at kabutihan mo po sa amin. Tunay po na sa kabila ng mga nangyayari pong realidad sa amin, mga suliranin sa amin, sa buong mundo, sa community, sa family, or personal po, na suliranin ng bawat isa, mas nananaig po ang iyo pong kabutihan, ang iyo pong biyaya para po sa aming lahat. And as we remember the special moment nung nangyari po sa mga scriptures during the Palm Sunday, we remember that very special moment, Lord, na hayaan mo po na kagaya ng mga tao na sumisigaw, na purihin ka, Panginoon, hayaan mo po na we echo those voices. We celebrate, Lord, your goodness and love sa amin. We remember, Panginoon, inaalala po namin kung papaano mo po hinayaang matupad ang lahat ng mga nasusulat upang maranasan po namin ang kaligtasan, ang resurrection, at ang patuloy, Panginoon, na eternal life na pinagkakaloob mo sa amin. May you see us, Lord, for the whole morning of worship service, celebrating you, glorifying your name, and adoring your goodness, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo po, ang pinakamataas na parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Malakas na palakpakan po para po sa atin pong Panginoon. And muli po, batiin po natin ang atin pong mga kalapit ng Happy Palm Sunday. Muli po, malakas na palakpakan po para po sa atin pong Panginoon. At sama-sama po nating bigkasin ang Lipa Evangelical Church Vision and Mission. LEC Vision, ang Lipa Evangelical Church, mapagkalingang pamayanan ng mga mananampalataya na may malalim na pagtatalaga sa Diyos tungo sa masagana at makabuluhang buhay. LEC Mission, ang Lipa Evangelical Church ay nakatalagang magpatotoo para kay Hesukristo, maghanda at maghubog ng bawat mananampalataya sa tapat na pagsunod sa Diyos. Makaupo na po ang kapulungan. Napakadali nating mapansin ang kasalanan ng iba, pinupuna ang kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Napakahirap paniwalaan na tayo ay mga makasalanan na nangangailangang magsisi sa ating mga nakagawian, sa mga bagay na nagpahiwalay sa ating Diyos, at maging sa ating kapwa na kaiba sa atin. Hanapin natin ngayon ang kapatawaran na nagmumula sa ating Diyos at hilinging baguhin niya tayo upang maging kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Ang mga bundok ay maaalis at ang mga burol ay mawawala. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Ang tipan ng kapayapaan ay natamo mula ang tipan ng kapayapaang ating natamo mula sa Kanya ay mananatili at ang kapatawaran ay Kanyang igagawad. Mga kapatid, tanggapin natin ang kapatawaran ng ating mahabagin at maibiging Diyos. Amen.
Blessed Palm Sunday po sa ating lahat. Ayan, mintan natin. So, kasabay po ng ating pag-celebrate ng Palm Sunday, i-welcome po natin ang ating mga kapatiran, ang mga bago at mga dati pa nating nakakasama ngayong Sunday. Ganyan din naman po ang ating mga kasama sa Facebook Live, yung mga hindi natin kasama dito ngayon sa ating bahay-sambahan. Tunghayan po natin ang ating HPM Trumpet 19. Makikita po natin dito ang Summary of Church Activities. So today, March 29, Palm Sunday, April 2, Monday, Thursday, may worship service po tayo at 6 p.m. April 3, Good Friday, 7 Last Words at 1 p.m. And on April 5, ito po yung ating sunrise service at 5 a.m. sa UCCP Rizal. Magkakaroon din po tayo same day ng pananambahan dito sa ating sa LEC at 9:15 a.m. So on April 5, wala po tayong Sunday school, wala rin tayong junior worship para sa mga bata, and wala po tayong Vesper service. April 12, it is the first Sunday after Easter. So, inaanyayahan po natin ang bawat kabahagi ng ating iglesia na kung saan man po tayong church-related organization kasama na makiisa po sa mga activities. CYF Regenerate every fourth Saturday of the month at 2:45 p.m. Sa Young Adults, CYF Accelerate every third Saturday at 6:30 p.m. CWA LAMP and UCM Post every second Saturday at 5:30 p.m. Nandito din po yung mga tentative dates ng medical mission. So April 11, UCCP Rizal, April 25, Balagtasin, May 9, UCCP LEC, and May 23, UCCP SICO. Patuloy din po tayong mag-share para sa ating mga manggagawa. Pwede po tayong mag-share ng mas higit pa sa 10 piso para sa kanila. Tinatawagan din po ang bawat board, organization, admin, mission outreaches, BWC, UCCP SICO para sa inyong budget for EY 2026 to 2027. So, ang deadline po ng submission ay March 31, next week, Tuesday. So, failure to submit on that date would mean na retain ang old budget ng organization. Next page po, makikita natin yung mga worship service leaders, mga in charge for other activities. We also have the Batangas Conference activity on April 6 to 8. Ito po yung VCS Teachers Training Conference level na gaganapin po sa UCCP Kalayaan. So for the communicants class, makikita po natin yung listahan ng mga pangalan ng mga adult at mga children. So kung nakikita niyo po ang mga pangalan ninyo dito sa Adults Communicants class, ang schedule po ninyo ay April 11 and 18. Sa mga bata naman po, may 19 na pangalan ng mga bata na nandito. Inaanyayahan po ang mga magulang, ang mga lolo't lola na ganyakin ang kanilang mga anak at apo na umattend ng Children's Communicants class on April 26 to 28 at UCCP Makalamkam. Mangyaring makipag-ugnayan lamang sa church office ang mga magulang ng mga batang mag-communicants class until April 15 upang makonfirm ang bilang ng dadalo. So, para po sa mga ibang balita, sa Adult Communicants class, mga kapatid, hindi lamang po itong 4 ang ating inaanyayahan, kundi dun po sa may gusto talagang pag-aralan muli ang ating katuruan sa ating iglesia, sa UCCP, at gayon din naman basic Christian belief po natin,
inaanyayahan po kayo, sabihin nyo lang po sa inyong lingkod o kay Ate Telma para po dito at para po mapaghandaan natin ng husay ang Adults Communicants Class. So inuulit po natin, April 11 and April 18 po from 8 a.m. onwards hanggang 5 o'clock po ng gabi. Naka-schedule din po dito ang ating BCS. Yan, April 13 to 17 po ang BCS dito sa church, sa Latag, San Nicolas, San Carlos, Tibiguan. April 20 to 24 po sa San Isidro, Amaraoy, Balintawak, San Vicente, at saka po Tibig 2. At yung pong mga nakalistang mga pangalan dito ng mga kabataan na na 12 years old na, ay sila po ay talagang inaanyayahang mag-prepare kayo. Ito po ay mula sa 26, 27, 28. So dalawang tulog po at 3 araw ang inyong pagstay sa Makalamkam. Kaya po ang mga magulang ay tinatawagan upang maipaghanda ng kanilang mga isusuot, kanilang mga gamit, personal na pang personal hygiene, at saka po yung ginagawa po at pagbibihis sa kapag nakikitulog sa ibang bayan. Pero ang sa April 26, 28 po, ay pwede po nating dalawin ang ating mga anak sa mga date na nabanggit, dun lamang po sa ating kapag sila ay may break o kaya po ay sa gabi. So sila po ay, ang mga bata po, ang inaanyayahan at ang suporta ng mga magulang ay kailangan. At ngayon naman po ay tatawagan natin ang ating mga kapatid na may birthday. Ang kapatid na Jonathan Alvarez, siya po ay nasa Puting Kahoy dahil siya po ang naka-assign doon. Ang Cyril Baroja, ang kapatid na Rebecca Capistrano, Annabel Baroja, tinatawagan po, Rafael Bonito, Joseph Bio, and Jerome Bio, ang kapatid na Joey Moises, Edison de la Peña, Eleanor Lucero, John Paul Umali, Prince Rafael Malbas, Louis Nunez, and Jonathan Mexico. At kung sino man po ang nagsa-celebrate ng kanilang birthday ngayong week na ito o sa susunod na linggo, ay kayo po inaanyayahan dito sa unahan upang mabati po kayo at may panalangin ng buong iglesia. Gayon din naman po, sa bagay, ang wedding anniversary po, ang may wedding anniversary po, ang kapatid na Yurico at Telma Palasigi at nasa stage po ang mga ito. Kung kayo din man po ay nagse-celebrate ng inyong wedding anniversary ngayong week na ito o sa susunod na week, tinatawagan din po kayo dito sa unahan. So, yun pong mga binanggit kong pangalan o kung sino man po yung may birthday na hindi ko man nabanggit, inaanyayahan po dito sa unahan upang ating may panalangin. Meron po ba? Sige po, tayo po ay dito sa unahan at ang buong iglesia ang magpe-pray para sa inyo. Meron pa po ba? Wedding anniversary po, wala po bang nagse-celebrate? Okay. Tayo po biyayang buong iglesia ay nagagalak sa ating mga kapatid na nagse-celebrate ng kanilang birthday. So tayo po ay tumayo at atin pong ipag-pray ang ating mga kapatid. Papuri at luwalhati ang aming ipinaaabot sa inyo, o aming Diyos, sapagkat kayo ay napakabuti sa amin. Salamat po sa inyong pangangalaga sa aming mga kapatid, na bagamat ang iba ay wala dito for us to greet them on their birthday, pero alam namin na nakikita mo sila. Alam mo kung nasaan sila.
And we pray as a church na kayo po ang siyang patuloy na sumama sa kanila at pumatnubay sa kanila at patuloy na magbigay ng marami pang birthday sa kanilang mga buhay. O Diyos, tunay na napakabuti po ninyo, kaya't kami po ay nagagalak. And we pray, dear Lord, gayon din sa aming mga kapatid, kay Jingjing at kay Telma Palasigi, na kahit na sila ay wala dito sa Pilipinas, pero we are happy and we are greeting them sa kanilang wedding anniversary. Patuloy nyo nga po silang pagpalain at buklurin ang inyong pag-ibig at ang inyong pagmamahal. At ang aming mga kapatid na naririto sa Pilipinas, hindi man namin sila nakikita, pero kami po ay nagagalak dahil kayo ang siyang patuloy na sumasama sa kanila at patuloy na nangangalaga sa bawat isa sa kanila. Gayun din po, dalangin po namin na anuman po ang kanilang mga kahilingan sa buhay and even their wishes in their lives. Amin pong hindihan dalangin, tugunin mo po ito ayon sa iyong kalooban at patuloy silang manalig sa inyo. Patuloy nilang isuko ang kanilang buhay sa inyo upang lalong maging mabuti at mahusay ang kanilang pamumuhay. Maraming salamat po sa inyo at salamat po dahil ang aming kapatid ay narito sa unahan upang aming mabati ng happy birthday. Salamat po ng napakarami. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday. Tayo pa ay tumungo, tayo po ay manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ang inyo pong pangalan, Panginoon. Wala po kaming dapat na itaas sa umagang ito, kundi ikaw lamang. Kami po ay nagpapasalamat dahil ikaw ang aming Diyos na omnipotent. Ikaw ang aming omniscient God. Ikaw ang lahat. Nakakaalam ka po ng lahat ng bagay, Panginoong Diyos, at lahat ng pangyayari. Salamat, Panginoong Diyos, dahil ikaw ay nasa lahat ng dako. At salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagbabago. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong mga characteristics na kailanman, Panginoon, hindi nagbabago. Patuloy niyo pong ituon ang aming mga puso, ang amin pong mga isipan sa inyong pangalan, kung paano ka po namin maluluwalhati sa umaga pong ito. Kami po ay taos-pusong nagpapakumbaba sa amin pong mga karumihan, sa amin pong mga nagawang kasalanan. Ito man po ay sa isip, sa salita at sa gawa, amin po itong inihihingi ng tawad sa inyo. Sa panahon na kami po ay nagdududa, sa panahon na hindi kami nagtitiwala, sa panahon na ang aming mga puso ay napuno ng takot at pag-alala. Panginoong Diyos, at sa panahong hindi po namin nagagawa ang inyo pong kalooban, patawarin niyo po kami. Linisin niyo po ang amin po mga puso, ang amin po mga isipan. Pagputiin niyo po ito katulad ng niebe, upang maging karapat-dapat po kami na humarap sa inyong harapan. Dakilang Diyos, salamat dahil sa bawat pagising ng bawat isa sa amin, ito po ay naghahatid ng pag-asa. Salamat sa libreng hangin, sinag ng araw, sa kalakasan ng katawan. Salamat sa mga kaibigan, pamilya, at sa mga pagpapalang patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa amin. Salamat sa mga small wins, achievements, at sa mga pagtatapos ng mga bata at mga kabataan
sa kanilang antas ng pag-aaral. Salamat po, Panginoon. Maging sa mga promotions, sa mga unexpected blessings, salamat po aming Ama. Hindi lamang po sa masasayang pangyayari o mga bagay na aming natatanggap, kami din po ay nagpapasalamat sa mga hamon ng buhay dahil alam po namin ang dala nito ay katatagan at paghubog sa amin pong pananampalataya. Salamat po, Panginoong Diyos, dahil ang lahat ng pangyayari, inyo pong pinahintulutan dahil meron po kayong magandang plano sa bawat isa. Dakilang Diyos, taos puso po naming idinudulog sa iyo ang iglesyang ito, ang Lipa Evangelical Church. Patuloy niyo po kaming samahan na sa bawat pagsamba namin, Panginoon, ikaw ang amin pong maitaas. Ikaw ang amin pong maging sentro nito. Pagpalain niyo po ang mga leaders, ang mga pastor, lalo higit, Panginoong Diyos, ang amin pong administrative pastor. Panginoon, kayo po ang magbigay sa kanya ng patuloy na karunungan, kalakasan, kagalingan, excited sa patuloy niya pong paglilingkod sa inyo. Hindi man po madali, Panginoong Diyos, ang sumunod at maglingkod sa iyo. Pero naroon po ang fulfillment na dala nito. Kaya patuloy niyo po nawa, Panginoong Diyos, ipagkaloob sa Kanya ang kagalakang nagmumula sa inyo. At patuloy, Panginoon, na provide niyo po nawa ang lahat ng Kanya mga pangangailangan. Maging, Panginoong Diyos, ang mga mission outreaches, Lord, ng iglesyang ito, patuloy niyo pong hubugin ang mga nakikinig ng inyo pong mga salita na sa ganon, Panginoong Diyos, ito po ay mamunga. Ito ay umugat, Panginoong Diyos, at magbunga, Panginoong Diyos, ang kanilang mga pananampalataya. Na isang araw, Panginoong Diyos, matatagpuan din po nila ang kanilang mga sarili na nagtuturo ng inyo pong mga salita. Panginoong Diyos, amin din pong ipinapanalangin sa inyo ang mga upcoming activities ng church na ito, ng communicants class, ang medical mission, at marami pa pong mga gawain. Panginoong Diyos, simula sa kabataan hanggang sa mga matatanda, Panginoong Diyos, ng amin pong iglesia, amin po itong idinudulog sa inyo, na patuloy niyo pong samahan at pagtagumpayin lahat ng mga ito. Maging, Panginoong Diyos, ng amin pong bayan, nakikita niyo po, Panginoong Diyos, ang takbo, Panginoong Diyos, ng amin pong pamumuhay, maging ng amin pong bansa. Dakilang Diyos, samahan niyo po at bigyan ng mas malinaw, Panginoong Diyos, na kaisipan ang amin pong mga leaders. Bigyan niyo ng wisdom. I-guide niyo po sila, o aming Ama, na masolusyonan ang lahat ng mga hamon, Panginoon, na amin pong nararanasan sa amin pong bansa. Lalo higit sa krisis ng langis, sa krisis ng pagkain, Panginoong Diyos, sa unti-unting pagbagsak ng amin pong ekonomiya, sa patuloy na paglubog sa kahirapan ng amin pong mga kapatid, na sa kasalukuyan, Panginoong Diyos, ay nagugutom. Panginoong Diyos, kung paano po kayo nag-provide ng mana at ng tubig sa mga Israelita nung sila po ay nasa ilang. Panginoong Diyos, kami po ay umaasa sa inyo, Panginoong Diyos. Hindi namin kontrolado ang pangyayari. Hindi namin kontrolado, Panginoong Diyos, ang mga leaders, ang kanilang mga kaisipan, ang kanilang mga gagawin. Ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang nakakakontrol sa kanila at ikaw lamang, Panginoon, ang nakakakita sa kanilang mga puso at sa kanilang mga motibo, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng takot upang sa ganon sila ay gumawa ng mabuti at kalugod-lugod sa inyong harapan. At sa mga gumagawa, Panginoong Diyos, na mga katiwalian, ihayag niyo po sila. Tayaan niyo po, Panginoong Diyos, na sila ay magbala laban sa inyo at laban sa kanilang kapwa.
Maging Panginoong Diyos ang sigalot ng bansang US, ang Israel, ang Iran at mga karatig bansa, Panginoong Diyos, na naroon, Panginoong Diyos, ang sigalot, naroon ang gyera, naroon ang hindi pagkakaunawaan. Panginoong Diyos, alisin niyo po nawa ang greediness, alisin niyo po yung pride, palitan niyo po nawa ito ng pagmamahal, pagmamalasakitan, pagpapakumbaba, Panginoong Diyos, dahil tunay po na napakalaking epekto nito, hindi lamang po sa amin pong bansa, kundi napakarami, Panginoong Diyos, ang naging apektado nito. Marami, Panginoong Diyos, ang namamatay. Maraming mga bata, kabataan, hanggang sa matanda, Panginoong Diyos, ang sumisigaw ng kaligtasan, sumisigaw, Panginoong Diyos, na sila inyong kahabagan. Iba man kanilang lahi, Panginoong Diyos, iba man ang kanilang race, pero iisa ang aming pinanggagalingan. At ikaw, Panginoong Diyos, iyon. Kaya kahabagan niyo din po nawa sila. Kalingain niyo din po sila, Panginoong Diyos, sa panahon na sila po ay nakakaranas ng takot, kabalisahan. Ikaw, Panginoong Diyos, ang humawak sa kanila, magbigay ng katatagan. Pagkalooban niyo po sila ng pagkakataon upang sila, Panginoong Diyos, ay makakakilala sa inyo. Magbigay ng kaliwanagan sa kanilang isip, kumapit sa inyo, Panginoong Diyos, at magpakumbaba. Maging, Panginoong Diyos, ikaw ang may kontrol ng lahat ng ito. Panginoong Diyos, at kami ay nagpapasalamat dahil alam po namin ang lahat ng ito ay temporary lamang. Hindi man po namin alam kung hanggang kailan, pero isa lamang po ang aming alam at isa lamang po ang amin pong tiyak. Gaano man kahirap ang sitwasyon, meron kami. Ikaw ang amin pong kasama. Ikaw ang magbibigay ng daan. Ikaw, Panginoong Diyos, ang magbibigay solusyon sa lahat ng mga ito, Panginoong Diyos. At bilang isang iglesia, bilang isang mananampalataya, patuloy niyo pong gamitin ng bawat isa upang maging kalakasan sa amin pong kapwa. Maging bibig, maging tenga, maging mata, Panginoong Diyos, maging mata mo, Panginoon, upang sa ganon, amin pong kapwa ay makakakilala sa inyo at Panginoong Diyos, kaming lahat ay magpupuri sa iyo. Panginoon, salamat po ng marami. Patuloy niyo po kaming pagkaisahin. Patuloy niyo po kami, Panginoong Diyos, turuang magpakumbaba, humingi ng tawad sa iyo. Dahil alam po namin na ito po yung nais mo, Panginoon. Salamat po at sa patuloy po naming pagsamba, Panginoong Diyos, pakikinig ng inyo pong salita. Panginoon, patuloy ka po nawa naming maranasan. Patuloy ka po namin, Panginoong Diyos, na may itaas at may declare, Panginoong Diyos, na ikaw ay hindi nagbabago noon at hanggang sa kasalukuyan. Maraming pong salamat. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagbasa sa banal na kasulatan ay matatagpuan sa Lucas, Kabanata 11, talataang 30 hanggang 40. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok dooy matatagpuan ninyo ang isang bisirong asnong nakatali. Hindi pa ito nasasakyan ni numan.
Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag, sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon. Kaya't lumakad ang mga inutusan at natagpuan nga nila ang asno, ayon sa sinabi sa kanila ni Jesus. Samantalang kinakalag nila ito, tinanong sila ng mga may-ari, "Bakit ninyo kinakalag iyan?" "Kailangan ito ng Panginoon," tugon nila. Dinala nila kay Jesus ang asno, at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya'y pinasakay nila. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at sa kanyang daraanan na may inilalatag ng mga tao ang kanilang mga balabal. Nang malapit na siya, palusong na sa libis ng bundok ng mga olibo, nagsigawan sa galak ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kababalaghang nasaksihan nila. Ang wika nila, "Purihin ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, purihin ang Diyos." Sinabi sa kanya ng ilang pariseyong kasama ng karamihan, "Guro, sawayin mo nga ang iyong mga alagad." Sumagot siya, "Sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw." Pinagpala po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita.
Maraming salamat po sa inyo, o aming Ama, na kayo ay sumasa amin. Kayo ang pag-asa, kalwalhatian, at salamat po. Nandiyan ang Holy Spirit upang malaman namin ang iyong istorya. At ang istoryang ito ay masabi namin sa ibang mga tao. Maraming salamat po, o Panginoon naming Diyos, sa mensaheng ito sa amin sa pamamagitan ng par. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. So, sa napakagandang practice ng United Church of Christ in the Philippines ay taon-taon, hindi halos, taon-taon ay inaalaala natin ang mga nangyari kay Jesucristo. Lalong-lalo na ang kanyang kapanganakan kapag Pasko, gayon din ang kanyang ginawang sakripisyo sa krus. At sa pamamagitan ng mga ito, ay nalalaman natin, nakikilala natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng mga pangyayari, ay nakikilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang nangyari sa kanyang buhay at ang kanyang ministeryo nung siya'y nandito sa lupa. At ang isang binabanggit ko po na maganda nating pagbalik-aralan o pagbalikan ay itong linggo ng Palaspas. Naalala ko po nung isang taon, nung ako'y magsalita ng tungkol sa linggo ng Palaspas, ay binanggit ko po ang galing at kahangahangang katangian ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya paniniwalaan natin siya na siya ay Diyos. Diyos na talaga. Dinescribe ko po sa inyo noon ang tunay na alam ng Diyos. Dinescribe ko po sa inyo na tunay na alam ng Diyos ang hinaharap at ang mangyayari pa. Alam ko po na merong iba sa atin na merong pumupunta sa mga manghuhula. Pero ang ginagawa naman nila hindi hula, kundi binabanggit lamang nila ang mga nangyari na sa ating buhay. Pero yung mangyayari pa, hindi nila kaya yon. Only God can do that. Binigyan ko ho ng emphasis noon ang tungkol sa mangyayari sa pagkuha ng 2 alagad sa asno na sinakyan ni Jesus sa pagpasok niya sa Jerusalem. Ang matagumpay niyang pagpasok sa lungsod. Binanggit sa ating binasa kanina na mayroong nakataling asno sa susunod pang nayon. Imagine niyo po mga kapatid, kung narito at narito rin ang alagad ng ating Panginoong Jesucristo, sasabihin niya, doon sa susunod na nayon ay mayroong nakataling asno. Imagine niyo po, hindi niya nakikita. Walang nakakaalam, kundi yung mga naroon sa may asno. Pero ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, sa susunod na nayon, may nakataling asno. At inutusan niya ang kanyang mga alagad, kunin ninyo yon.
Sumunod ang mga alagad. Pero may bilin ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi niya, kung may magtatanong sa inyo, kung bakit nyo kinukuha, ito isasagot nyo. Kailangan siya ng Panginoon. Sinasabi ko, ba talagang, ako kasi ay talagang napapahanga. At talagang ako'y talagang baho na baho ako sa kagalingan at kahangahangang katangian ng ating Panginoong Kristo na alam niya kung ano ang mangyayari. Kaya nung pumunta doon ang mga alagad, na kahit na nga nila may asno, kinalag nila, at yung pangyayaring may magtatanong sa kanila kung bakit yun ay kinakalag, nangyari din yun. At nung isagot nila ang sinabi ng ating Panginoon, pumayag na kaagad. Wala nang ibang itinanong. Alam na alam ni Jesus ang mangyayari. Pero ngayon naman po mga kapatid, hindi naman ho yun ulit ang ating pag-aaralan. Ang tingnan naman po natin ay ang pangyayari at reaksyon ng mga tao sa haring ibang klase. Sabihin nyo sa inyong mga katapid, haring ibang klase. Sinabi ko hong ibang klase, sapagkat ang karaniwan pong sinasakyan ng mga hari sa kanilang tagumpay ay kabayong pandigma o war horse. Balikan ho natin, ano ho ang sinakyan ni Jesus sa matagumpay niyang pagpasok sa Jerusalem? Asno. Isang asno na ayon po sa isang sumulat ng commentary, sabi ko, tinignan ko nga ho yung mga translation, version. Pagtingin ko dun sa kanyang Bible na ginamit, meron siyang isinulat, beast of burden. Isang hayop na inaalipin o pinagdadala ng mabibigat. Naisip ko kagad, kahit na anong ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo, yun ay para maipakilala siya sa ating lahat. Ang sinakyan niya ay beast of burden o inaalipin o pinagdadala ng mabigat na it describes Jesus Christ sa ating lahat. Siya ay Diyos, nagkatawang tao, namuhay kasama natin. Iniwan niya ang pagka-Diyos, namuhay na kasama natin, na punong-puno ng kapakumbabaan. At ang isa pang napakaganda doon, ang isang hayop o beast of burden, pinagdadala ng mabibigat. Si Jesus Christ, alam natin, pinagdala siya ng kasalanan ng buong mundo. Alam ko hong daig pa niya si Sharon Cuneta. Pasan ko ang daigdig. Si Jesus Christ, more than that. Dahil hindi lang daigdig ang pinasan niya, kundi ang kabuuan nito, pati ang ating mga kasalanan.
Ayon po sa hula ni Sekaraya 9:9, ang description po kay Jesus ay ganap at may pagliligtas, mapagpakumbaba, nakasakay sa isang asno. Naisip nyo? Ibang klase talaga. Ipinakita ni Jesus na siya ay matagumpay na hari. Siya ay nagliligtas, ngunit napakamapagpakumbaba. Kung atin pong titingnan, ang pagpapakumbaba po ay isang gustong-gustong katangian ng ating Diyos. Kaya nga sinasabi niya, sinasabi niya na ang mapagmataas ay ibababa. Ngunit ang mapagpakumbaba ay itataas. Si Jesus po, hari, ngunit napakagandang example ng mapagpakumbaba. Kaya ang parati pong sinasabi sa atin sa Bible, gayahin natin ang ating Panginoong Hesukristo, lalong-lalo na sa pagiging mapagpakumbaba. Tingnan naman po natin ang reaksyon ng mga tao. Ang sabi ng mga tao, Hosana, na ang ibig sabihin, save us. Merong sa Hebrew po, ang sinasabi pa, save us now. Iligtas mo kami ngayon. At ganun ang reaksyon ng mga tao. Iligtas mo kami ngayon. Yun ang sinasabi nila kay Jesucristo. Ngunit ang kanilang sinasabing pagliligtas ay mula sa pagkaalipin at pagkabihag ng mga sumakop sa kanila. Iligtas sila mula sa imperyo ng Roma. Yun lang ang kanilang hinihiling. Kaya naman pagkaraan ng ilang araw, nung ginigipit na ang ating Panginoong Jesucristo, pagdating ng Biyernes Santo, napalitan na ang Hosana. At ang sinasabi nila, ipako siya sa krus. Dahil ang inaasahan ng mga tao, ililigtas sila mula sa pagkaalipin sa pamamagitan ng lakas, sandata o tabak. Pero ibang klase talaga ang ating Diyos, mga kapatid. Ang sigaw ng mga tao na ipako siya sa krus, ang naging sandata at pamamaraan ni Jesus kung paano maililigtas ang mga tao sa kasalanan. The cross is the power of God for salvation. Ayon po yan sa 1 Corinthians 1:18. Ang krus ang paraan ng Diyos upang ipakita ang kanyang pag-ibig sa atin, upang ang kaligtasan ay ating makamtan. Ibang klase talaga ang ating Diyos. Ang hinihiling ng mga tao, parang pangsamantala lamang na paglaya mula sa pagkaalipin ng Roman Empire. But in the case of Jesus Christ, iniligtas tayo mula sa ating pagkaalipin ng kasalanan at binigyan tayo ng kaligtasan ngayon hanggang eternity. Hindi pang madalian lamang ang kaligtasang ibinigay ni Kristo.
kundi ito'y now to eternity. At ang isang maganda pa dyan, mga kapatid, God can turn something ugly into something na napakaganda. Sa Romans 8:28, all things work together for good of all who love Him and are called according to His purpose. May dinaranas kang pangit ngayon? May dinaranas ang mundong napakasama ngayon. May dinaranas tayong nagpapahirap sa ating lahat. Pero God can turn something ugly into beautiful thing or good things. The cross is ugly. But God turned it into something na napakaganda. Akala ng mga pinuno ng simbahan nung panahong yon, panahon ni Jesus, na sila ay nanalo na dahil napatay nila si Jesus. Pero ginamit yon ni Jesus, unang Diyos, upang mapagtagumpayan ang kamatayan at naging daan para tayo ay magkameroon ng buhay na walang hanggan. Ang napakapangit na senaryo na ibinayubay ang ating Panginoong Hesukristo. Napakapangit na senaryo na namatay ang ating Panginoong Hesukristo. Ngunit pagkaraan noon, He rose from the dead. Nabuhay siya mula sa mga patay upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mga tao noon ay sumugaw ng husana noong linggo ng palaspas, ngunit pagkaraan ng ilang araw, ang sigaw nila, ipako siya sa krus. Meron namang ilang tao na hindi bumitaw sa pananampalataya kay Jesus. Gusto kong ibalik sa inyo. Ngayon, saan ka pa? Doon ka ba sa taong bumitaw? O doon sa nanatiling kumakapit sa ibang klaseng Diyos? Ewan ko po sa inyo. Pero ako, doon ako sa ibang klaseng Diyos. Pangit man o maganda ang aking sitwasyon, alam kong kaya niyang gawing lahat para sa ikabubuti ko. Kaya niyo bang paniwalaan yon? Sabihin niyo nga sa inyong mga katabi, pangit man o maganda ang sitwasyon ko, alam kong kaya niyang gawing lahat para sa ikabubuti ko. Ang pagpapala ng Diyos ang sumaating lahat. Sa Kanya ang papuri at pasasalamat. Amen. Ang kapahayagan ng pananampalataya ng UCCP. Sumasampalataya kami sa iisang Diyos, manlilikha, manunubos na umaalalay, na siyang naglagay ng kaayusan at layunin, kahulugan at kaganapan. Kay Jesucristo, ipinanganak ni Maria,
na nagkatawang tao at naghahari bilang makapangyarihang Panginoon ng buhay at kasaysayan. Sa Espiritu Santo, nananahanan siya sa sanlibutan, nagbibigay lakas at pumapatnubay sa mga mananampalataya upang maunawaan at maisabuhay ang kanilang pananalig kay Hesukristo. Sumasampalataya kami na ang tao ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos, makasalanan ngunit itinalagang mabuhay kasama ng kanyang kapwa at ng Diyos at tinawag upang makibalikat sa pagtatatat ng isang makasaysayan at makatarungang kaayusang panlipunan. Sumasampalataya kami na ang Iglesia ay katawan ni Hesukristo, ang kalipunan ng mga ipinagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo at pinagkatiwalaan ng ministeryo ni Jesus. Sumasampalataya kami na ang banal na kasulatan ay siyang mapananaligang patotoo ng pagpapahayag ng Diyos sa kanyang sarili, sa kasaysayan ng kanyang bayang hinirang, na siyang kasangkapan ng Diyos para tumanglaw, gumabay, magtuwid at magpasigla sa kanyang sambayanan sa kanilang pananalig at pagsaksi. Sumasampalataya kami na ang Diyos ay patuloy na gumagawa upang ang bawat tao ay magkaroon ng bagong buhay kay Kristo at ang buong sanlibutan gawing kanyang kaharian, na ang kaharian ng Diyos ay naroon, kung saan ang pananampalataya kay Hesukristo ay pinahahayag, kung saan ang pagpapagaling sa mga may sakit ay sinasagawa, kung saan ang pagpapakain sa mga nagugutom ay nagaganap, kung saan ang pagpapalaya sa mga bulag ay nangyayari, kung saan ang pagpapalaya sa mga bilanggo at inaapi ay natutupad, kung saan ang pag-ibig, katarungan at kapayapaan ay umiiral. Sumasampalataya kami na sa muling pagkabuhay ni Hesukristo ay pinasuko na ang kapangyarihan ng kamatayan at nagbigay ng katiyakan sa buhay kahit nasa kabila ng kamatayan, at tayo'y naghihintay sa kanyang muling pagparito na puspos ng kanyang kaluwalhatian upang gawing bago ang sangnilikha. Nawa. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Ating ipagkaloob sa Panginoon ang ating mga pangako, ikapo at mga pasasalamat bilang handog.
Maraming salamat po sa inyo, Panginoon naming Diyos, sa mga batang ito. Kayo na nagbigay ng mga pagpapala at talento sa mga batang ito. Patuloy nyo nga po itong palaguin sa mga batang ito at patuloy ninyo po silang gamitin sa paglilingkod sa inyo at pagpapahayag ng iyong kabutihan at ang iyong pagliligtas sa lahat ng mga tao sa pamamagitan ng awit at ng kanilang mga buhay. Pagpalaan nyo nga po, O Panginoon naming Diyos, ang mga batang ito, 10 ng kanilang mga pamilya. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa mga biyaya na pinagkakalob niyo sa amin, ganun din sa kalakasan sa araw-araw. Narito po, Panginoon, ang mga kalooban ng mga anak. Patubayan po ito sa aming paggamit. Nawa ito'y aming magamit para sa kalalagaw ng iyong mga gawin sa lupa. Marami pong salamat. Sa iyo po ang papurit. Salamat. Amen. O Diyos, o aming amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat kayo ang aming liwanag. Madilim man ang mundo, lalong-lalo na ngayon na may mga kaguluhan. May digmaan, may gera, pagkakagulo.
apektado ang lahat ng mga tao. Ang Pilipinas, apektado rin. Panginoon naming Diyos, kami nagpapasalamat sapagkat kayo ang aming liwanag, kayo ang aming buhay, katotohanan. Kayo ang kapayapaan. Salamat po dahil alam namin na magkakameroon ng katuparan ang aming awiting, ang dilim ay magliliwanag. At sa lupa'y itatatag ni Kristo ang kaharian ng pag-ibig at liwanag. Salamat po, Panginoon naming Diyos, sapagkat ibang klase kang Diyos. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na you can turn ugly things into something beautiful. Kayang-kaya mong gawing maganda ang pangit sa buong mundong ito. Kayang-kaya mong gawing maganda ang pangit na dinaranas namin. Kayang-kaya mong maging mabuti ang aming kabigatan at ang aming nararanasang problema. Maraming salamat po sa inyo, aming Diyos, sapagkat kayo'y ibang klaseng Diyos na ang inyong pamamaraan ay ibang-iba kaysa sa pamamaraan ng tao. Ang inyong kaisipan, ibang-iba kaysa sa sino mang mga namumuno sa mundong ito. At kami nagpapasalamat dahil alam naming sa kabila ng kaguluhan, Ikaw, aming Panginoong Jesucristo, is the Prince of Peace. Na alam namin, sa kabila ng kaguluhan, we can experience peace beyond human understanding. Salamat po sa inyo. At tulungan mo po patuloy kaming magtiwala sa inyo. Patuloy naming ipaubaya sa inyo ang aming buhay. Patuloy naming isuko sa inyo ang aming buhay. At sa mga ganitong mga pagkakataon at pangyayari, tulungan mo po kaming lalong lumago ang aming pananampalataya sa iyo. At maranasan namin ang iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan, at ang iyong pagiging ibang klaseng Diyos sa aming buhay. Narito po ang inyong mga anak na ninikluhod. Pinauubaya sa inyo ang kanilang buhay. At may mga kahilingan sila. Kayo po ang nakakaalam ng mga ito. Dear Lord, hear their prayers. At inyo pong tanggapin ang kanilang mga pagpapasalamat.
patuloy ko rin pong itinatalaga sa inyo ang iyong iglesyang ito. Ang bawat bahagi ng iyong katawan, bawat pamilya, bawat individual, tinataas ko po silang lahat sa inyo. Patuloy din po namin dinadalangin sa inyo, aming Ama. Kung mayroon man kamag-anak kami, kaibigan, na naroon sa lugar kung saan magulo at may digmaan, Lord, kahit hindi namin sila nakikita at naaabot, pero ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam namin, abot na abot mo sila at kayang-kaya mo silang proteksyonan, pangalagaan. Lord, we may not understand kung ano ang dahilan at layunin ng pagkakaroon ng digmaan. Pero alam namin at nagtitiwala kami, kayo pa rin ang may hawak at may kontrol ng mga pangyayari dito sa mundo. At alam namin ang will mo para sa amin ay para sa ikabubuti ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa inyo, o aming Ama. Sa inyo po ang papuri, ang luwalhati, ang karangalan, at ang pasasalamat. At patuloy kaming umaasa na patuloy niya kaming sasamahan. Dapat no bayan, iingatan, at patuloy niyo kaming pagpapalain at babasbasan. Ang pagpapala, kapayapaan, kasaganaan, karunungan mula sa ating Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Ang pag-ibig, patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo at ang pakikipisan, kaaliwan, gabay at pag-iingat ng banal na Espiritu ang siyang sumaatinawang lahat mula ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng banal na Espiritu. Amen.